Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, makakasama natin si Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon ngayong Tuesday? Good morning, Persilin. Good morning, Pilipinas. Sa atin na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Magandang balita po ang natanggap natin ngayong umaga dahil nga po ang low pressure area na binantayan po natin itong mga nakalipas sa araw ay ito po ay tuloy ng humina at naging cloud clusters na lamang. So ibig sabihin po yan, ito ay grupo na lamang ng mga kaulapan. Pero patuloy po nating babantayan kung ano nga ba ang magiging development dito sa mga susunod pang mga oras. Kaya tutok lamang po ang Panahon TV. Pero bukod po dito sa mga cloud clusters na ito, meron pa rin pong patuloy na pag-iral ng tinatawag naman natin na moderate to strong northeasterly to easterly wind flow at yan po ay particular na makaka-apekto dito po yan sa bahagian ng Luzon. At para sa inaasahang lagay na panahon sa mga susunod na oras, dito po yan sa eastern section ng Luzon, pababa po dito sa Visayas, particular na po dito sa may Cagayan Valley, hanggang dito po sa Aurora, Quezon, Bicol region, hanggang dito rin po yan sa may eastern Visayas. So kasama po dito ang Samar at ang Leyte provinces. Magkakaroon po kayo ng maulap na kalangitan at inaasahan po natin ang pagkakaroon ng mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat paggulo. At para naman dito sa atin sa Metro Manila, ganoon din po sa natitirang bahagi pa ng bansa, magkakaroon po tayo ng maaliwalas sa panahon. So yan po ay bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero syempre, meron pa rin pong chances ng pagkakaroon ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala, nakataas pa rin po ang gale warning. Yan po ay sa eastern seaboard ng Luzon at ganoon din po dito sa eastern seaboards ng Visayas. Kahit po kasi mahina na ang ating hanging amihan o yung northeast monsoon at tanging yung northeasterly wind flow na lang ang umiiral sa ating part. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster June Galang, malakas pa rin po kasi yung presence ng high pressure area at syempre yung pong ihip ng hangin mula po yan sa northeast. Kaya po nananatili pa rin ang epekto nito dito sa lagay ng ating mga karagatan. Dito yan sa eastern section ng Luzon hanggang dito po sa Visayas. Kaya payo po natin sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na baybayin, hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot sa mga susunod na oras dahil inaasahan po natin ang pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At para naman sa mga nagtatanong kung bakit nga ba naging gloomy ang ating panahon kahapon, lalo na po sa Luzon, kabilang na nga ang Metro Manila. Paglilinaw po ng Pag-asa, wala pong bagyo na nag-cause nito. Ang maulap at makulimlim na panahong naranasan po natin kahapon mula pa po umaga, ay makulimlim na, hanggang sa mga pag-ulan naman pagsapit po ng hapon, ay dulot po ito ng convergence o yung pagsasalubong nitong northeasterly surface wind flow natin at yung trough o ilang bahagi po ng mga kaulapan ng low pressure area na kahapon po ay nandito pa yan sa may bahagi ng Sulusi. Kapag po kasi nagkakaroon tayo ng convergence, nagkakaroon po tayo ng mga convective clouds na siya nagiging dahilan naman ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. Kaya naman po paalala natin sa lahat, may bagyo man o wala, ugaliin pa rin po ang pagdadala ng payo araw-araw para regularin po nating masiguro ang ating kaligtasan. Sa iba pang usapan, naranasan naman po ang mudslide sa Washington noong weekend na nagdulot pa ng pagkasawi at pagkawala ng ilang katao. Ano nga ba ang mudslide at nararanasan din ba natin ito sa Pilipinas? Yan po ang alamin sa aming pagbabalik. Nitong weekend, naranasan nga po ang mudslide sa isang komunidad sa Washington. Ayon po sa The Weather Channel, nagdulot ito ng pagkasawi at pagkawala ng ilang katao. Maraming ari-arian at kabuhayan rin po ang nasira mula yan sa nasabing insidente. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster June Galang, ang mudslide ay ang mass of mud na umaapaw at dito po sa Pilipinas, kung i-relate natin sa ating bansa, ito po ay kadalasang nararanasan bilang landslide. Maaring mag-trigger dito ay ang malakas sa pag-ulan at naman, sa kaso po na nangyari dyan sa Washington, nabanggit rin po ni Mr. Galang na hindi lang po yung heavy rains ang cause ng mudslide. Maaari rin maging factor nito ang difference sa level ng groundwater table at ang masyadong matarik o mataas na slope sa isang area. Isa ring factor ay ang kakulangan ng mga puno o halaman na maaring makapigil sa pag-apaw ng lupa o putik sa isang lugar. At yan po ang dagdag kaalaman natin sa araw nito, kaya tutok lang po sa Panahon TV para marami pa tayong malaman tungkol sa lagay at sa mga terminolohiya sa lagay ng ating panahon. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster na Pag-asa mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan, ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Persilin. Maraming salamat, Amor La Rosa.